Mga ka-Clover, sa mismong pagsapit ng alas 12 ng bagong taon 2026, hindi lang oras ang nagbabago. Isang makapangyarihang daloy ng enerhiya ang bumubukas. Ang 2026 ay Year of the Fire Horse, isang araw ng apoy, bilis, tapang at biglaang pagbabago. Ang Fire Horse ay hindi tahimik at hindi mabagal. Ito ay agresibo, diretso at walang hinihintay. Kaya, kung paano mo sasalubungin ang unang segundo ng taon ay siya ring magiging tono ng buong 2026 mo. Unang-una ang pagtatalon, pagpatak ng alas 12. Sa Feng Shui, ito ay simbolo ng pag-angat sa buhay, pagtaas ng swerte, kita at antas ng pamumuhay. Ang kabayo ay mabilis at mataas tumakbo, kaya ang pagtalon ay pakikiayon sa lakas nito. Kapag hindi ka gumalaw, pinaniniwala ang mananatiling mabagal o paulit-ulit ang takbo ng iyong taon. Ikalawa, ang pagsindi ng kandila at insenso. Para sa Fire Horse, ang pinakamabisang kulay ng kandila ay pula, kahel, at dilaw. Mga kulay ng apoy, sigla at tagumpay. Ang insenso ay panlinis at daanan ng intensyon. Kapag sinindihan mo ito pagsapit ng alas 12, hinuhugasan nito ang bigat ng nakaraang taon at binubuksan ang landas ng malinaw na swerte sa 2026. Kahit isang kandila lang at mainam kung ilalagay ito sa lamesa sa tabi ng iyong mga handa or sa iyong mga prutas. At pwede rin sa tapat ng inyong pintuan o sa gilid ng entrance ng inyong bahay. Ikatlo, ang pag-iingay gamit ang paputok, torotot o malakas na tugtog. Sa Feng Shui, ang ingay ay panakot sa malas at negatibong enerhiya. Ang Fire Horse ay may malakas na yang energy. Gusto nito ang galaw at aksyon. Kapag tahimik ang pagsalubong mo ng bagong taon, pinaniniwala ang mahina rin ang siglang papasok sa iyong buhay. Dahil takot ang mga masasamang espiritu sa sobrang ingay. Kaya yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapaputok at nag-iingay ang mga tao sa bagong taon para mapalayas ang mga masasamang espiritu. Ikaapat, ang paglalagay ng barya sa bulsa. Kahit ilang piraso lamang, mahalaga ito. Ipinapakita nito na papasok ka sa 2026 na hindi kapos at handang humawak ng pera. Sa Fire Horse Year, ang oportunidad ay dumarating sa mga taong may tapang at kumpiyansa sa sarili. Maging kami ng buong pamilya ko ay nakakaugalian na namin yan ang maglagay ng barya sa aming bulsa. Maging sa mga anak namin ay itinuturo na namin sa kanila yan bawat pagsapit ng New Year. Kahit sabihin yung luma na ang mga kasabihan na yan, hanggang sa ngayon po ay ginagawa po namin yan dahil yun din po ang tinuro sa amin ng mga magulang namin nung kami ay maliit pa. Ikalima, ang pagwiwisik o paghagis ng asin sa pintuan. Ang asin ay makapangyarihang panlinis ng negatibong enerhiya. Isinara nito ang pinto sa malas, sakit, utang at bigong karanasan ng nakaraang taon. Sa isang taon na puno na biglaang pangyayari, ang asin ay nagsisilbing proteksyon. Ika-6, ang paglalagay ng asin sa mga bintana. Ang bintana ay daanan ng enerhiya. Kapag may asin ito, sinasala ang papasok, hinaharang ang inggit, chismis at malakas na pinapapasok lamang ang liwanag at swerte sa buong 2026. At hinaharang din ang mga masasamang espiritu na maaring pumasok sa inyong loob ng bahay kapag tapos na ang putukan dahil sa pamamagitan ng asin. Ikapito, ang pagbubukas ng pinto at bintana pagsapit ng alas 12. Kahit saglit lang ito ay simbolo ng pagtatanggap sa bagong oportunidad at biyaya. Sa Year of the Fire Horse, ang sarado sa pagbabago ay
na pag-iiwanan. Kaya nga maglalagay tayo ng asin sa ating mga bintana para kahit bukas ito ay hindi makakapasok ang mga masasamang espiritu. Ikawalo, ang pagbubukas ng lahat ng ilaw sa buong bahay. Ang ilaw ay simbolo ng kaliwanagan, proteksyon at malinaw na direksyon. Kahit saang parte ng bahay nyo, basta may ilaw po, buksan nyo po lahat yan. Kapag maliwanag ang bahay sa unang minuto ng taon, pinaniniwalaang maliwanag din ang magiging landas mo sa buong 2026. Ang madilim na pagsalubong ng bagong taon ay iniuugnay sa kalituhan at maling desisyon. Ikasiyam, ang pagsusuot ng maswerteng kulay ng damit. Para sa Fire Horse, ang pinakamalakas na kulay ay pula, orange, dilaw, ginto at green. Ang pula at orange ay nagbibigay tapang at swerte. Ang dilaw at ginto ay kasaganaan at tagumpay. At ang green ay balanse at tuloy-tuloy na paglago upang hindi masunog ng sobrang apoy ang iyong kapalaran. Maaari ding magsuot ng mga polka dots. Sa Feng Shui, ang pagsusuot ng polka dots sa bagong taon ay may malalim na simbolismo, lalo na kapag sinusuot ito pagsapit ng alas 12. Ang bilog ay isa sa pinakamalakas na hugis sa Feng Shui. Kapag ang damit ay may polka dots, mga bilog-bilog, ito ay kumakatawan sa kayamanan at pera. Walang putol na swerte at buong-buo at kumpletong taon. Para sa 2026 Year of the Fire Horse, mas lalong pinapalakas ang kahulugan ng polka dots kapag pinili ang tamang kulay. Pulang polka dots o dilaw o gintong polka dots, green na may polka dots, at puting may polka dots. Dahil ang Fire Horse ay mabilis at minsan pabigla-bigla, ang bilog na hugis ng polka dots ay nagsisilbing pangbalanse para hindi masyadong magulo ang takbo ng taon at manatiling maayos ang daloy ng pera at oportunidad. At ikasampo, ang pagiging nasa magandang mood pagsapit ng alas 12. Ito ang isa sa pinakamahalaga ngunit madalas nakakalimutan. Sa Feng Shui, ang emosyon ang pinakamalakas na tagapagdala ng enerhiya. Kung sasalubungin mo ang bagong taon na galit, malungkot, or naiirita o mabigat ang loob, ay pinaniniwala ang iyon din ang uulit-ulit na mararanasan mo sa buong 2026. Ang Fire Horse ay sensitibo sa emosyon. Pinapalakas nito ang anumang damdamin ng dala mo. Kaya kung masama ang mood mo sa unang minuto ng taon, pinakamalakas mo rin ang negatibong pangyayari sa buong taon. Ngunit kung masaya, magaan ang loob at puno ng pasasalamat ang puso mo, ang Fire Horse ay magiging kakampi mo at hindi kalaban. Kaya sa mga nagtatanong o nagko-comment sa iba kong video na paano daw kung wala silang kumpletong panghanda ng mga lucky fruits o mga maswerteng pagkain na ihanda sa bagong taon. Ito po ang kasagutan sa inyong mga tanong. Meron naman tayong mga alternatibong pampaswerte laban sa malas at salubungin ang bagong taon na may positibong pananaw at mga ibang ritual gaya ng mga sinabi ko dito na hindi naman kailangan ang may sapat na pera. Kailangan lang may gagawing ritual na tanggap mo ng buong buo sa sarili mo na magiging maayos at maswerte ang buong 2026 mo kung meron kang positibong pananaw at huwag kang kukontra at magdadalawang isip para gawin ang mga iba't ibang ritual na gagawin mo sa pagsapit ng buong taon. Ang lahat ng ito ay may iisang mensahe. Ang unang minuto ng 2026 ay parang binhing itinanim mo. Galaw, liwanag, ingay, kulay, proteksyon at emosyon. Lahat ng ito ay sabay-sabay na bumubuo ng kapalaran mo sa buong taon. Ang Fire Horse ay taon ng matatapang at handa. Hindi ito para sa pabaya at negatibo.
At sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo, mas mabuting pumasok sa 2026 na masaya, maliwanag ang bahay, magaan ang loob, at buo ang paniniwala kaysa magsisi sa huli. Dahil sa taong puno ng apoy at bilis, ang hindi handa sa simula ay mahihirapang humabol sa gitna. Salubungin mo ang 2026 na may ngiti, liwanag, lakas ng loob at positibong damdamin. Ito ang tunay na susi para makasabay at makinabang sa lakas ng Year of the Fire Horse. Manigong bagong taon at naway maging masagana, matagumpay at masaya ang buong 2026 mo. Anytime, any place, you stand beside me.